Sa pagsisimula ng farming, ang lagi nating iisipin kung anong crops ang ating ipoproduce. Yung crops na hindi alagain, yung crops na madaling pabungahin. At pagdating naman sa market, yung madaling ibenta. Kung rare naman o kakaiba ang iyong pinoproduce, mas madali itong makahikayat ng mamimili at well competed sa market. Kaya swak na swak itong purple guava natin. Maliban naman sa maganda nitong kulay ay matamis at malasa naman yung purple guava natin. Sa pag-aalaga naman ito ay hindi gaano maselan sapagkat ito ay kagaya rin ng ordinaryong bayabas natin. Kulay purple siya, mabango at malambot talaga. At ang kagandahan sa purple bayabas natin ay napakaganda sa mata sapagkat ito ay nabibilang din sa ornamentals kung tawagin. Habang wala pa itong bunga ay makikita mo talaga na napakaganda kasi nga pwede siyang palamuti sa ating backyard o naman kaya sa ating mga garden. Dito naman kasi sa area ko hindi naman gaano kalaki ito sapagkat ako ay nagfo-focus lamang sa mga planting materials. Kaya kung isa ka sa may mga malawak na lupa ay pwede natin pagtamnan ng purple bayabas. At napakadali lamang ang pagpabunga nito sapagkat ito ang sa aming bayabas ay tinanim namin sa loob lamang ng 6 na buwan ay nagkaroon na ito ng mga bulaklak at mga bunga. Kagaya rin sa mga ordinaryong bayabas natin, kagaya sa apple guava na ito ay pino-fruit tinning din namin. Ang fruit tinning naman na tinatawag ay yun naman yung pagbabawas ng mga bunga sa ating bayabas para mapaganda ang quality at mapalaki ang mismong bunga nila. Kami naman po talaga ay nakasubaybay sa mga farm owners. Halimbawa sa pagkatapos na ng kontrata namin sa pagtatanim, nandun pa rin yung pag-uusap namin. Halimbawa may mga peste at mahirapan yung farm owners sa pagpapabunga ng bayabas nila ay anytime pwede nila kaming tawagan at tutulungan namin yung mga farm owners. Napakadali lamang yung teknolohiya ng bayabas. Ito ay makakamit natin yung maganda at malalaking bunga nila sa pamamagitan ng pruning. Kung inyong makikita, kami po ay nag-prune dito at nag-fruit tinning. Iba po yung fruit tinning sa pruning. Yung pruning po ay tinatanggal natin yung mga sanga ng ating halaman para lumabas yung panibagong talbos. Sa paglabas ng panibagong talbos na mga yon ay nandun na rin sasama yung mga bulaklak na maaring mag-develop sa mga bunga. Ang fruit tinning naman na tinatawag ay yung pagbabawas ng mga bunga ng ating bayabas para maiwasan natin yung overcrowded, mababali yung mga sanga at mapaganda ang quality ng mga bunga. Kagaya nito ay tinatanggal namin yung mga maliliit na bunga at tinitira namin yung malalaki at magagandang uri ng bunga. Napakaganda at napakadali na lamang kasi nga yung bayabas natin ay well adapted sa ating klima. Saka yung bayabas natin ay hindi sila sakitin sapagkat kahit saan makikita natin may mga bayabas naman talaga sa ating kung saan lang natin ito makikita. At isa pa kung bakit talaga pinopromote ko yung pruning kasi nga ang pruning ay napakahalaga. Halimbawa ang ating bayabas ay sobrang kapal na ng mga dahon at ang ibang mga dahon ay may mga sakit na nakagat na mga insekto, lalong-lalo na ang mga sucking insect. Tinatanggal natin ito para lumabas yung panibagong mga dahon. Kasi pag mayabong po yung dahon ng ating mga pananim ay favorable ito na tirahan ng mga iba't ibang uri ng insekto. Ang dumi ng mga insekto na ito ay maaring magdulot o mag-develop ng panibagong sakit kagaya na lamang po ng fungus. Yung mga nangingitim-ngitim sa dahon ng inyong mga pananim, yan po ay tinatawag naman na sooty mold fungi. Yan po ay mahirap din tanggalin kasi nga nababawasan yung photosynthesis activity ng ating mga halaman.